Kumusta, mga kadagdag kaalaman? Nais mo bang malaman kung may mga totoong vampira nga ba sa mundo? O baka naman ang lahat ng ito ay isang myth lamang na bumangon mula sa mga kwento at alamat? Now we will discuss the history and stories of real vampires. Mga vampirang hindi lang mula sa pelikula, kundi mayroon ding bakas sa kasaysayan at kultura. Kaya samahan ninyo kami at ihanda ang inyong sarili para sa isang makapangyarihang kwento ng misteryo at kababalaghan. Una, ano nga ba ang ibig sabihin ng vampire? Kung iisipin mo, ang vampire ay isang nilalang na walang kaluluwa at nabubuhay sa pag-inom ng dugo. Karaniwan itong inilalarawan na may matatalim na pangil, malamig na balat at nakakakilabot na presensya. Pero ano nga ba talaga ang pinagmulan nito? The idea of vampires has long existed in cultures and legends around the world. Maraming iba't ibang bersyon ng vampires, mula sa mga nilalang na walang awang sumisipsip ng dugo hanggang sa mga nagsisilbing simbolo ng kasamaan at kamatayan. Pero bakit nga ba naging napaka-popular ng vampire sa mga kwento? Pwedeng dahil sa takot ng mga tao sa mga hindi maipaliwanag na sakit at kamatayan, kaya umusbong ang mga vampire stories. In ancient times, maraming sakit tulad ng tuberculosis na sanhi ng maraming pagkamatay ang pinaniniwalaan noon na dulot ng vampires o mga nilalang na lalong nagpapahina ng kalusugan. Ngayon ang pinakakilalang vampira sa kasaysayan ay walang iba kundi si Vlad the Impaler o mas kilala bilang Dracula. Siya ay isang prinsipe sa Transylvania noong ika-15 siglo. Kinilabutan ang buong Europa dahil sa kanyang malupit at marahas na pamumuno. Siya ang tunay na inspirasyon para sa karakter na Count Dracula, isang katang-isip na vampira na unang lumabas sa nobela ni Bram Stoker na Dracula. Ang kwento ni Vlad ay puno ng dugo at kamatayan. Tinagurian siyang Vlad the Impaler dahil sa kakayahan niyang magpaslang gamit ang pagturol, impalement, ng kanyang mga kaaway sa matutulis na poste. Brutal ang kanyang paraan ng pagpaparusa. Sinasabing ito ang naging batayan ng konsepto ng vampira na sumisipsip ng dugo. Gayunpaman, hindi natin alam kung ang koneksyon ni Vlad sa mga vampira ay tunay na kasaysayan o isang alamat lamang na nabuo mula sa kanyang kalupitan. Ngunit ang tanong, may mga totoong vampira nga ba? May batayan ba sa realidad ang mga vampira? Kung susuriin natin, wala pang sapat na ebidensyang magpapatunay na may vampira sa kasalukuyan. Subalit mayroong mga tao, lalo na noong sinaunang panahon, na naniniwala sa ganitong mga nilalang. Sa mga panahong puno ng kababalaghan, maraming kwento ang nagsasabing may mga kakaibang nilalang na hindi tumatanda at palaging lumalabas tuwing gabi. May mga naiulat ding kaso ng vampirism sa ilang lugar tulad ng New England noong ika-18 siglo. Isa na rito ang Mercy Brown case na naganap sa Rhode Island noong taong 1972. Si Mercy Brown ay isang dalagitang namatay dahil sa tuberculosis. Naniniwala ang kanyang pamilya na siya ang sanhi ng mga pagkamatay sa kanilang komunidad. Dahil sa takot na magdulot pa siya ng higit pang sakit, binuksan nila ang kanyang libingan at tinanggal ang kanyang puso. Isang kwentong puno ng takot, kababalaghan at mga tanong tungkol sa agham at paniniwala. Ang kwento ni Mercy Brown ay isang halimbawa kung paano noon ay pilit na hinahanap ng mga tao ang paliwanag sa mga pangyayaring di nila may paliwanag. Dahil nga sa malawak na paglaganap ng tuberculosis at iba pang sakit, naghanap sila ng paraan para makontrol ito. Minsan, sa hindi makatarungang paraan. Inaasahan nila si Mercy bilang vampira at sa pagsunog sa kanyang bangkay at pagtanggal sa kanyang puso, inaasahan nilang mapipigilan ang pagkalat ng sakit. Paalala rin ito na ang takot sa hindi kilala ay maaring humantong sa paniniwala sa mga bagay na hindi basta ipaliwanag ng agham at teknolohiya. Kaya, mga kadagdag kaalaman, ano sa tingin ninyo? May mga totoong vampira ba na tumawid sa kasaysayan natin? O ang mga kwentong ito ay produkto lamang ng ating takot at imahinasyon? Whatever your perspective may be, the stories of vampires continue to provide lessons, fear, and mystery. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming YouTube channel, Dagdag Kaalaman. Marami pang kwento ng misteryo at kasaysayan ang naghihintay sa inyong pagnanais sa kaalaman.
Hanggang sa muli at salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Dagdag Kaalaman YouTube channel.